Si Mochizuki Toya ay isang ordinaryong tao sa totoong mundo, na nagkamali na mapunta sa maling lugar sa maling oras. Tinamaan siya ng kidlat at namatay, pagkatapos ay nagpakita siya sa harap ng lumikha sa langit. Humingi ng paumanhin ang Diyos sa kanya dahil aksidente lamang ang nangyari. Si Toya ay nanatiling mahinahon kahit kakamatay lang niya, habang tinanggap ang kanyang kapalaran at pinatawad ang Diyos sa aksidente. Dahil sa kanyang ipinakitang pag-uugali, napahanga ang Diyos at napagdesisyonan na bumawi sa kanya, sa pamamagitan ng pagbibigay ng bagong pagkakataon na muling pagsilang sa ibang mundo. Ipinaliwanag ng Diyos na ipapadala niya si Toya sa isang mundo kung saan ang lahat ng tao ay gumagamit ng magic, at tinanong din niya kung may anumang espesyal na kahilingan si Toya bago siya muling ipanganak. Sa ikinagulat ng Diyos, ang hiling lang ni Toya ay madala niya ang kanyang smartphone sa bagong mundo na kanyang pupuntahan. Pagkatapos nito ay tinupad ng Diyos ang kanyang kahilingan, kasama na rin ang kakayahang gumamit ng lahat ng uri ng magic, pati na rin ang pagpapagana ng kanyang smartphone. Nang matapos ang kanilang kasunduan, ginamit ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at ipinadala niya si Toya sa bagong mundo na puno ng mahika. Sa ilang sandali ay bigla na lang nagising si Toya sa isang kagubatan habang litong-lito sa kanyang paligid. Sa kabutihang palad, nakatanggap siya ng tawag mula sa Diyos na ipinaliwanag sa kanya ang tungkol sa mapa sa kanyang smartphone. Matapos siyang magpasalamat, nagpatuloy si Toya sa paglalakbay papunta sa pinakamalapit na bayan. Habang naglalakad, nadaanan siya ng isang mangangalakal na huminto nang makita ang kakaibang kasuotan ni Toya. Inalok siya ng libreng sakay patungo sa bayan, habang binili ang bihira niyang kasuotan at binigyan pa siya ng bagong damit at ilang gintong barya. Malugod na tinanggap ni Toya ang mga ito at lumabas ng tindahan. Bago siya umalis, tinanong niya ang mangangalakal kung may malapit na matutuluyang bahay para siya ay makapagpahinga, at sinabi ng mangangalakal na mayroong Silver Moon Inn sa bayan. Habang papunta roon, may narinig siyang dalawang babae na ninakawan sa isang eskinita malapit sa kanya. Lumapit si Toya sa mga magnanakaw at binayaran niya ang gamit ng dalawang babae kapalit ng isang gintong barya, at saka binugbog ng husto ang dalawang lalaking salarin. Napagtanto ni Toya na binibigyan siya ng pambihirang bilis at lakas ng Diyos, at matapos ang laban ay nagpakilala ang dalawang babae bilang sina Els at Lina. Sinabi ni Toya na naghahanap siya ng bahay na matutuluyan, kaya inaya siya ng dalawa dahil doon din sila tutuloy. Pagdating nila sa inn, nag-check-in si Toya para sa isang buwang pananatili at kumain sila kaagad. Napag-usapan nilang tatlo ang tungkol sa paghahanap ng trabaho sa bayan, sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga misyon para sa mga tao. Agad na pumayag si Toya, at sa sumunod na araw ay nagtungo silang tatlo sa Adventurers Guild upang kumuha ng mga misyon kapalit ng ginto. Pagdating doon, nalaman ni Toya na hindi niya mabasa ang mga nakalagay na sulat sa mundong ito, kaya nakiusap siya sa dalawang dalaga na basahin ang mga misyon para sa kanya. Pinili nila ang isang misyon na may katamtamang hirap, at sinabi ng mga babae na kailangan nilang hulihin ang 5 lobo sa kagubatan. Pagdating doon, naging matagumpay ang kanilang misyon at nakahuli pa sila ng 6, kaya agad nilang tinanggal ang mga sungay ng mga lobo at dinala ito sa kanilang guild para makuha nila ang bayad. Agad na kinumpirma ng tagapangasiwa ang kanilang mga nahuli at binayaran sila ng mga gintong barya. Pagbalik nila sa inn, hiniling ni Toya sa mga dalaga na turuan siyang magbasa at magsulat sa kanilang wika. Pagkatapos ay iniwan ni Els kay Lina ang responsibilidad at nagpatuloy sila sa pag-uusap, at hiniling din ni Toya na turuan siyang gumamit ng mahika. Ngunit bago mangyari iyon, kinailangan munang tiyakin ni Lina kung kayang gumamit ni Toya ng mahika, kaya't kumuha si Lina ng 6 na spellstone, na ang bawat isa ay kumakatawan sa magkaibang elemento ng magic. Sa natural na takbo ng mundo, walang sino man ang kayang gumamit ng higit sa 3 elemento ng mahika sa kanilang buong buhay. Ngunit sa pagkakataong ito, natuklasan ni Toya na kaya niyang gumamit ng lahat ng 6 na elemento ng mahika, at labis na nagulat sina Els at Lina nang makita nilang ginamit ni Toya ang ancient magic. Sinabi ng mga babae na ito ang pinakabihirang klase ng mahika sa kanilang mundo, upang buksan ang isang pintuan papunta sa kagubatang pinuntahan nila kamakailan. Matapos niyang subukan ang kanyang mga kapangyarihan, pinuri ng mga dalaga si Toya dahil sa pambihira niyang talento, at natawa na lang si Toya habang kinakabahan. Kasabay nito ay biglang dumating ang tagapangasiwa ng bahay at ipinakilala sa kanila si isang dalagang nagtatrabaho sa kabilang bahagi ng bayan. Matagal nang naghahanap si ng isang masarap na putahe na maidaragdag niya sa kanyang tindahan, at biglang naalala ni Toya ang paggawa ng ice cream mula sa kanyang dating mundo.
Pagkatapos nito ay kinuha niya ang kanyang magic device at hinanap ang recipe ng paggawa ng ice cream, at agad niyang tinuruan ang mga dalaga kung paano ito gawin. Nang matikman nila ang ginawa nilang ice cream ay labis silang natuwa sa sarap nito at natulungan pa ni Toya ang tindahan ni Er. Habang patungo sila sa kanilang susunod na misyon, kinuhanan ni Toya ng litrato si Els habang nasa karwahe. Matapos ang ilang metro ng kanilang paglalakbay ay nagpasya silang huminto upang magpahinga. Ang kanilang misyon ay maghatid ng isang liham sa palasyo ng hari, kaya't kinailangan nilang maghanap ng isang bayan upang magpalipas ng oras bago ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Habang nag-iisip sila ng pupuntahan ay may narinig silang kaguluhan sa di kalayuan, kaya't nagdesisyon silang tatlo na tingnan ito. Pagdating nila roon, nakita nila ang isang babaeng samurai na hinaharap ang maraming kalaban gamit ang kanyang pambihirang lakas. Sa kasamaang palad, huminto ito nang makaramdam siya ng labis na pagkagutom, dahilan upang malagay siya sa panganib mula sa kanyang mga kalaban. Agad namang sumugod si Toya upang iligtas siya, at matapos talunin ang mga kalaban ay nagtago sila sa isang eskinita sa bayan. Ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang Ye, isang samurai mula sa Eshin, at nagpakilala rin si Toya at tinanong siya kung bakit siya napasok sa ganoong gulo. Ipinaliwanag ni Ye na nawala niya ang kanyang perang pangbiyahe patungo sa kabisera, at ilang araw na siyang hindi kumakain. Dahil sa awa, inalok siya ni Toya at ng mga dalaga na kumain ng isang masarap na pagkain. Mabilis na kinain ni Ye ang pagkain na para bang isang gutom na hayop, at habang kumakain ito, inimbitahan siya ni Els na sumama sa kanila patungo sa kabisera. Pumayag naman si Ye at sumama sa kanila pagkatapos niyang kumain. Habang nasa daan, binigyan ni Lina si Toya ng isang aklat ng mga mahiwagang kapangyarihan, at hinimok siyang pag-aralan ito upang matuto siya ng iba't ibang mahika, na kakailanganin niya upang maging isang ganap na salamangkero. Pagkatapos ay binuksan ni Toya ang aklat at sinimulang basahin ang tungkol sa iba't ibang uri ng mahika, habang nag-usap naman sina Els at Lina tungkol sa element magic at iba pang bagay na may kaugnayan dito. Nakahanap si Toya ng isang kapakipakinabang na mahika, kaya't sinubukan niya ito at nagawa niyang ilabas ang tali ng buhok ni Ye papunta sa kanyang kamay. Namangha ang mga dalaga at natutuwa na mabilis natuto si Toya, at matapos niyang ibalik ang tali ng buhok kay Ye, ipinagpatuloy ni Toya ang pag-aaral ng mga natitirang mahika sa aklat. Gamit ang malakas na kapangyarihan ni Els ay pinaigting ni Toya ang kanyang pang-amoy, at bigla niyang naamoy ang bakas ng dugo sa hangin, kaya't agad niya itong ipinaalam kay Ye at mabilis silang nagtungo sa pinagmulan ng amoy. Pagdating nila roon, nakita nilang may mga manlalakbay na inaatake ng isang salamangkero, at mabilis silang sumugod at pinatay ang lahat ng mga lizardmen na kasama ng mga kalaban. Matapos nilang talunin ang mga ito, nilapitan nila ang isang karwahe at natuklasan nila na may isang sugatan na nagngangalang Lime. Malubha itong nasugatan matapos tamaan ng isang palaso sa kanyang dibdib, kaya't agad na ginamit ni Toya ang kanyang mahika upang alisin ang palaso at tuluyang pagalingin ang sugat ni Lime. Matapos gumaling ang kanyang mga sugat sa loob ng ilang segundo, ipinakilala ng mga pasahero ang kanilang sarili bilang Sushi, at kasama niya ang kanyang alipin na si Lime. Agad namang yumuko si Els kasama ang iba bilang paggalang, dahil si Sushi pala ay anak ng isang maharlika, at ang ama ni Sushi ay ang nakababatang kapatid ng hari, kaya't bahagi siya sa pamilya ng mga matataas na opisyal. Matapos magpasalamat, sumama sina Toya at ang mga dalaga kay Sushi at sa kanyang mga kasamahan patungo sa kabisera ng kaharian. Sa ilang oras ang lumipas ay nakarating sila sa palasyo, at doon sila sinalubong ng ama ni Sushi na si Alfred, na matagal nang naghihintay sa kanyang anak at sa mga tagapagligtas nito. Habang kumakain ng pananghalian, tinanong ni Toya si Alfred kung may ideya siya kung sino ang maaaring umatake sa kanya, ngunit hinala ni Alfred ay isa itong salamangkero na gustong magnakaw sa kanya ng pera. Sa ilang sandali pa, sumali sa usapan si Sushi at binanggit ang kanyang ina na si Ellen, at nang tanungin ni Toya kung maaari niya siyang makilala, tumanggi si Alfred at ipinaliwanag niya na bulag si Ellen. Hiniling niya na kung makakahanap lang sila ng isang tao na may kakayahang gumamit ng anti-magic, baka may pag-asa pang maibalik ang kanyang paningin. Dahil kayang gamitin ni Toya ang lahat ng uri ng mahika, nag-alok siyang subukan ito at kinuha niya ang kanyang aklat at pinuntahan si Ellen sa kanyang silid. Sa harapan ni na Alfred at ng mga dalaga, ginamit ni Toya ang kanyang mahika upang maibalik ang paningin ni Ellen, at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, muli niyang nasilayan ang kanyang pinakamamahal na asawa. Agad na lumapit ang mga dalaga kay Toya upang pasalamatan siya, at bilang gantimpala, binigyan siya ni Alfred ng 40 platinum coins.
Matapos niyang suriin ang halaga ng mga perang ito, natuklasan ni Toya na ito ay katumbas ng 40 milyong yen kaya't tinangka niyang tanggihan ang kanyang regalo. Ngunit iginiit ni Alfred na tanggapin nila ang kanyang pera bilang tanda ng kanyang tiwala, at kakailanganin din nila ito sa pagbabalik nila sa nayon. Habang papaalis sila sa bayan, mapagkumbabang nakiusap si Ye na sumama pa rin sa kanilang paglalakbay, at dahil ayaw ni Toya ng gulo ay pumayag si Toya na isama siya. Sa kanilang paglalakad sa kabisera, napansin nila ang isang batang babae na tila naliligaw. Nagpakilala ang bata bilang si Arma, at sinabing nalayo siya sa kanyang nakatatandang kapatid. Ngunit gamit ang smartphone ni Toya, agad na natunton nila ang kapatid ni Arma at tinulungan silang magkitang muli. Matapos noon, pansamantalang lumayo si Toya sa grupo, at nang bumalik siya ay suot na niya ang isang mahiwagang balabal na may kakaibang kapangyarihan. Habang pabalik siya sa kanyang tinutuluyang bahay, sinilip ni Toya ang oras gamit ang kanyang smartphone. Sa kalaunan ay biglang bumuhos ang malakas na ulan, kaya't napanood niya ang patron at ang kanyang kaibigan na naglalaro ng shogi, gamit ang tabla na ginawa niya para sa kanila na ilang araw na ang nakalipas. Napansin ni Toya na lumabas ang mga dalaga upang tumulong sa mga tao sa bayan, at pagbalik nila ay may dala na silang regalo para sa lahat, kasama na ang regalo mula sa Maharlika. Pagkatapos nito, ipinagkatiwala nila kay Toya ang paghahatid ng roll cake sa pamilya ng Maharlika bilang pasasalamat sa kanilang mabuting pakikitungo, at gamit ang kanyang gate spell, agad siyang lumipat sa palasyo at ibinigay ang cake kasama ang isang shogi board. Nanatiling nakaupo si Alfred upang pag-aralan ang larong ito, habang nanonood naman si Sushi na puno ng kagalakan. Maya-maya, sinubukan siyang pilitin ni Sushi hanggang sa pumayag siyang maglaro, at tinitiis ni Toya ang pagiging pasaway ni Sushi hanggang sa lumalim ang gabi. Sa sumunod na araw, pumunta si Toya at ang mga dalaga sa Adventurers Guild upang tingnan ang mga misyong maaari nilang gawin. Ipinahayag ni Toya na maaari nilang labanan ang isang mega slime, ngunit agad itong tinutulan ng mga dalaga. Sa halip ay pumili sila ng ibang misyon, at agad na nagtungo sa kagubatan at doon sila nakatagpo ng iba't ibang mahiwagang nilalang, kaya't nagkaisa sila upang talunin ang mga halimaw. Matapos ang laban ay nagpahinga muna sila, bago muling magpatuloy sa kanilang paghahanap ng mga kayamanan. Matapos ang ilang oras ay naglabas si Toya ng search spell para hanapin ang isang makasaysayang bagay sa loob ng isang nakakatakot na kuweba. Agad na nilinis ni Els ang daan para sa kanila at sabay silang pumasok sa madilim na kuweba, at gumamit si Lina ng illumination spell para magkaroon sila ng ilaw habang naglalakad. Pagkalakad ng ilang metro ay nakakita sila ng mga sinaunang guhit sa pader ng kuweba, kaya kinuha ni Toya ang kanyang smartphone at kinunan niya ng litrato ang mga ito. Sa kanilang pagsusuri, nadiskubre nila na konektado ito sa isang spellstone, at dahil si Toya lang ang marunong gumamit ng earth magic, nagbigay daan ang mga babae para siya ang magbukas ng pintuan na gawa sa bato. Pagkatapos ay ginamit ni Toya ang kanyang kapangyarihan at nabuksan nila ang isang lihim na pasilyo. Sa loob ng lihim na silid, nakita nila ang isang estatwa na gawa sa salamin na nakapatong sa isang bato, at habang sinusuri nila ito ay biglang nabuhay ang estatwa, kaya't agad na ginamit ni Toya ang gate spell para makaalis sila palabas ng kuweba. Sa kasamaang palad, sumunod sa kanila ang kakaibang nilalang at umatake, kaya't nagtulungan sina Toya at ang mga babae upang labanan ang halimaw, ngunit hindi ito tinablan. Ngunit nakaisip si Toya ng isang paraan, ginamit niya ang teleportation spell para hilahin ang pulang orb mula sa halimaw at hinagis niya ito kay Els na agad itong binasag, at nang masira ang orb ay nawasak din ang kakaibang nilalang. Matapos ang kanilang misyon, agad na bumalik sila sa palasyo para iulat ang kanilang natuklasan sa hari. Nagpasalamat ang hari at kinuha ang lahat ng kailangang impormasyon tungkol sa kakaibang nilalang. Pagkatapos ng pagpupulong ay bumalik silang lahat sa kanilang tinutuluyan, at pagdating nila sa inn ay gumawa si Toya ng mga kopya sa mga larawang nakuha niya sa kuweba. Agad niyang ginamit ang gate spell papunta sa bahay ni Alfred para iabot ang mga kopya, ngunit pagdating niya roon ay nadatnan niya na nagmamadaling umalis si Alfred. Ayon kay Alfred, nalason ang kanyang kapatid na hari, kaya't nagmamadali siyang pumunta sa palasyo. Sumama si Toya sa kanya at habang nasa daan, ikinwento ni Alfred na pinaghihinalaan niya na ang kaharian ng Miss Mid ang may kagagawan ng lason dahil sa kanilang matinding kompetisyon sa politika. Kung mamamatay ang hari, maaaring mapilitan si Prinsesa Lumina sa isang political marriage, ngunit mas pinili ni Toya na manahimik muna at hintayin ang mga ebidensya. Pagdating nila sa palasyo ay agad silang sinalubong ni Bolsa, isang mapanlinlang na alagad ng hari,
na nagsabing nahuli na nila ang salarin na isang mensahero mula sa kaharian ng Miss Mid. Pinigilan ni Alfred si Bolsa na patayin ang mensahero hanggat hindi pa gumagaling ang hari, at dinala niya si Toya sa hari at pinayagan itong gamitin ang anti-magic upang gamutin ito. Sa ilang sandali ay naging matagumpay ang operasyon ni Toya at agad na nakabawi ang hari, kaya't lubos ang pasasalamat ng pamilya nito pati na rin ang maganda nilang court mage na si Charlotte. Ngayong maayos na ang kalagayan ng hari, ipinatawag nila si Alga Strand, ang ambasador ng Miss Mid para magpaliwanag. Ngunit laking gulat ni Toya nang makilala niya si Alga bilang nakatatandang kapatid ni Arma, kaya't hindi matanggap ni Toya na magagawa nito ang akusasyon. Pagkatapos ay humiling si Toya na imbestigahan niya ang pinangyarihan ng krimen, at pagdating sa lugar ay ginamit niya ang search magic upang hanapin ang bakas ng lason. Inutusan sila ni Toya na ipatawag ang mga nasasakupan ng hari, pati na rin si Bolsa sa pinangyarihan ng krimen. Pagdating nila, sinabi ni Toya na ang salarin ay nasa kanilang hanay, at nagsimulang pagpawisan ng matindi si Bolsa. Kinuha ni Toya ang bote ng alak, at ipinakita sa lahat na ang baso ng hari at hindi ang alak mismo ang may lason. Nang mapagtanto ni Bolsa na nabuking siya ay nagtangka itong tumakas, ngunit pinigilan siya ni Toya gamit ang mahika at tuluyang ibinunyag ang katotohanan. Humanga si Prinsesa Lumina sa talas ng isip ni Toya at hindi niya mapigilang magkagusto sa kanya, at matapos ang insidente ay inimbitahan si Toya ng hari at ng kanyang pamilya para magtsaa. Sa gitna ng pag-uusap, biglang inanunsyo ni Prinsesa Lumina na si Toya ang kanyang magiging kasintahan. Nagulat si Toya at nabulunan sa iniinom niyang tsaa, ngunit agad namang pumayag ang hari at ang reyna sa kasunduan. Pilit na tinangka ni Toya na tumanggi, sinasabing masyado pa siyang bata, pero sinigurado ng hari at reyna na maaari naman silang maghintay hanggang sa dumating siya sa tamang edad, at wala nang nagawa si Toya kundi tanggapin ang kanilang kasunduan. Pagkatapos ng pagpupulong, nakatanggap si Toya ng isang misteryosong tawag, kung saan saglit lamang siyang nagsalita bago niya ibaba ang telepono. Sa susunod na eksena, ibinalita ni Toya sa kanyang mga kasamahan ang tungkol sa kanyang engagement. Sumama si Lumina sa kanilang grupo at inimbitahan niya ang mga babae na samahan siya sa mga hunting mission, at wala silang nagawa kundi samahan ang prinsesa. Sa kanilang susunod na misyon ay sumama si Lumina na nagpakawala ng mga lobo upang maghanap ng mga halimaw sa kagubatan, at sa ilang sandali ay lumitaw ang mga yeti habang hinahabol nila ang mga lobo. Inabangan sila ni Toya at ng kanyang grupo, at gamit ang kanilang mahika ay napabagsak nila ang mga yeti. Matapos ang tagumpay, pinuri ni Toya ang mga babae bilang pinakamalakas at pinakamagandang nakilala niya. Sa kalaunan ay nagpasya si Toya na gumawa ng kasunduan sa isang makalangit na hayop, na tinawag niya ang isang nilalang nakahawig ng isang snow tiger at ipinakita ang kanyang malakas na mahika, dahilan upang bumagsak ito. Pagkatapos ay pinangalanan niya ito upang tapusin ang kanilang kasunduan, at humiling si Kohako na palaging manatili sa tabi ni Toya. Dahil sa laki ng kanyang tunay na anyo, nag-transform siya bilang isang maliit at puting pusa, at naaliw ang mga babae sa cute na itsura ng pusa at naglaro kasama ito. Sa kanilang susunod na misyon, kinakailangan nilang imbestigahan ang mga slime monsters, na ayon sa alamat, kaya nitong tunawin ang mga damit ng mga babae at ibunyag ang kanilang mga pakwan sa mga manyak. Dahil sa narinig ay tuwang-tuwa si Toya sa ideya, at hinikayat niya ang mga babae na buong puso nilang tatanggapin ang misyon. Pagdating nila sa gusali, kung saan nanirahan ang mga slime ay nag-ingat sila sa bawat hakbang, at si Toya at si Kohako ang humarap sa mga slime habang ang mga babae ay nagsikap na umiwas. Sa kasamaang palad ay nadulas at nahulog pa rin sila sa mga green slime, na siyang tumunaw sa ilang bahagi ng kanilang mga kasuotan. Agad na ginamit ni Toya ang kanyang gate spell para iligtas ang mga kasama niya habang nakatitig siya sa punit-punit nilang mga damit. Pagkatapos nilang maglinis ng sarili, nagpatuloy sina Toya at ang mga babae sa paggalugad ng gusali upang makahanap pa ng slime monsters. Habang naglalakad, nakakita sila ng mga estatwa na mukhang babae, at napansin nilang gumagalaw ang mga dibdib nito. Natuklasan nila na mga slime pala ang mga ito, kaya kaagad itong sinira ng mga babae at nagpatuloy sila sa paggalugad sa loob ng gusali. Nakarating sila sa silid ng isang slime researcher at nakatagpo pa ng mga bagong slime. Ngunit ang mga ito ay nag-transform bilang mga babae, kaya't agad nilang tinakpan ang mga mata ni Toya habang naghahanda sila para linisin ang lugar. Pagsapit ng gabi, sinunog nila ang buong gusali at natapos ang kanilang misyon. Kinabukasan, isinama ni Toya si Kohako sa isang lakad sa bayan,
at nakita nila si Ye na tinutulungan ang isang batang babae na nawawala ang kanyang ina. Lumapit si Toya at ginamit ang mapa sa kanyang smartphone upang hanapin ang nanay ng bata. Matapos maibalik ang bata sa kanyang ina, ipinaliwanag ni Toya kay Ye kung paano gumagana ang GPS sa kanyang cellphone. Sinabi ni Toya na kaya nitong hanapin ang kahit sino saan man sa mundo, at nakiusap si Ye na gamitin ang kanyang smartphone upang hanapin ang kanyang kapatid at alamin ang kalagayan nito. Pagkatapos ay dinala siya ni Toya sa isang restaurant at ginamit ang GPS upang hanapin ang kapatid ni Ye. Sinabi niya kay Ye kung ano ang ginagawa nito sa oras na iyon, kaya't natuwa siya nang malaman na buhay pa ang kanyang kapatid. Pagkatapos kumain, bumalik si Toya sa kanyang silid-sain, at gumamit siya ng magic spell sa kanyang cellphone upang bigyan ng kapangyarihan ang kamera nito na makakita sa likod ng pader. Tinutok niya ito at nakita si Els na nagbibihis ng panty, ngunit sa mga oras na iyon ay dumating si Lina upang humingi ng tulong. Sinabi niya na nahihirapan siyang basahin ang bagong magic spell mula sa lumang scroll na nakasulat sa sinaunang wika. Dahil doon ay tinulungan siya ni Toya, sa pamamagitan ng paggawa ng isang espesyal na salamin na kayang basahin ang ancient spells. Isinuot ito ni Lina at natuklasan niya na ang spell ay nagbibigay lakas sa kanyang water magic. Tinungo niya ang kagubatan upang subukan ito, ngunit ilang beses siyang nabigo at naubusan ng mana. Tinulungan siya ni Toya na maibalik ang kanyang mana at binigyan siya ng kumpiyansa para ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay. Pinag-isipang mabuti ni Lina ang mga mali niya at sa wakas ay nagtagumpay siya sa paggamit ng water technique. Ginamit niya ito sa kanilang susunod na misyon, at madali niyang natalo ang halimaw. Pagkatapos ng misyon, pumunta si Els sa tindahan para bilhin muli ang kanyang gauntlets na nasira. Sa pagbabalik nila ay binilhan siya ni Toya ng pambabaing damit at pinilit siyang isuot ito, bagamat hindi niya trip ang ganoong estilo, sinuot niya ito at nagmukha siyang maganda. Pagdating nila sa bahay, nakatanggap sila ng liham mula sa palasyo na inimbitahan si Toya na pumunta roon, upang hirangin siya na maging isang knight bilang pasasalamat sa pagligtas niya sa hari. Nagtanong si Toya kung maaari ba niyang tanggihan ang alok, at ipinaliwanag ni Prinsesa Lumina na maaari naman, ngunit kailangan niyang magbigay ng malinaw na dahilan sa harap ng maraming tao. Napabuntong hininga si Toya, dahil wala siyang ibang magagawa kundi ang pumunta sa palasyo. Pagdating doon ay magalang na tumanggi si Toya sa pagiging knight, ngunit bilang pasasalamat, binigyan pa rin siya ng hari ng isang mansyon. Pagkatapos ay pumunta sina Toya at ang mga babae sa mansyon upang tignan ito, at pagdating nila roon ay inanyayahan sila ni Toya na manirahan kasama niya sa loob ng mansyon. Tuwang-tuwa ang mga babae ngunit nag-aalala sila na baka makasagabal sila sa magiging asawa ni Toya. Ngunit sinabi ni Toya na mahal niya ang 4 na babae ng pantay-pantay, na para niyang tunay na pamilya. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Liam kasama ang kanyang ama na may posisyon bilang butler, at ilang kasambahay upang ipagpatuloy ang kanilang tungkulin sa pangangalaga sa mansyon. Pagkatapos nilang magpakilala ay nagsimula silang magtrabaho, at sa ilang oras ang lumipas, dumalaw si Alfred at ang anak niyang si Sushi kay Toya sa kanyang bagong bahay. Habang sila ay kumakain ng pananghalian, humiling si Alfred ng pabor, nais nilang gamitin ni Toya ang kanyang gate spell upang makapunta sa kaharian ng Miss Mid. Sa kasamaang palad, hindi pa nakita ni Toya ang lugar na iyon kaya hindi niya ito kayang puntahan ng direkta. Dahil doon, hiniling ni Alfred na bisitahin muna ni Toya ang lugar. Sa sumunod na eksena ay naglakbay si Toya kasama ang kanyang mga kaibigan, at ilan sa pinakamagagaling na mandirigman ng Miss Mid patungo sa Royal Capital. Pagdating nila sa labas ng kaharian, nagtipon sila roon bago magsimula ang kanilang biyahe. Upang malabanan ang pagkabagot ay naglaro sina Toya at ang mga babae ng board games. Habang nagkukwento, nakaramdam si Alga ng presensya ng mga tulisan na nagtatangkang sumalakay. Kinuha ni Toya ang kanyang smartphone at nalaman niya ang kinaroroonan ng mga ito, at ginamitan ng magic spell upang maparalisa ang mga nagtago sa mga puno. Nang mahuli nila ang mga tulisan, pinag-usapan nila kung ano ang nararapat gawin sa mga ito. Habang nag-uusap, napansin ni Toya at ng mga babae ang kakaibang tensyon sa pagitan ni Night Lion at Alga, na tila may gusto si Lion kay Alga ngunit natatakot itong umamin. Nagplano si Toya na tulungan si Lion bago sila makarating sa kabisera. Kinabukasan ay huminto sila sa isang maliit na bayan, at nakita ni Toya at ng iba si Lion na namimili ng regalo. Nilapitan nila ito at tinanong kung para kanino ang souvenir, at nagkunwari si Lion at sinabing para ito sa kanyang ina. Hindi nagpatalo si Toya sa usapan,
habang si Arma ay pabirong binanggit kung anong gusto ng kanyang kapatid. Umalis sila pagkatapos ng maikling usapan, at bago sila makalayo, napansin nilang binili ni Lion ang eksaktong bagay na nabanggit ni Arma. Pagbalik ni Toya sa kanilang karwahe, naramdaman niya na may kakaiba at parang may sumusunod sa kanila. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang mahika upang tukuyin ito, ngunit nakatagong mabuti ang taong iyon pati na ang kanyang presensya. Sa kalaunan ay nakita nila si Alga na suot ang palamuti na binili ni Lion. Nagpatuloy ang kanilang paglalakbay at nakasalubong sila ng isang malaking nilalang sa gitna ng gubat, isang dragon na nagwala at umatake sa isang bayan. Agad na tumulong sina Toya at ang kanyang mga kasama upang ipagtanggol ang bayan, ngunit pagdating nila roon, minaliit pa ng dragon si Toya at ang kanyang alaga. Bilang tugon, ginamitan ito ni Toya ng spell upang hindi makagalaw at pinutol ang mga pakpak nito. Ngunit patuloy pa rin sa pagsalakay ang dragon, kaya't dumating na rin ang ibang mga babae upang tulungan si Toya at tuluyang mapabagsak ang halimaw. Bago sila makapagdiwang ay biglang dumating ang isang pulang dragon, ang pinuno ng banal na lupain, upang kunin ang kanyang naligaw na kasama. Ngunit nang matuklasan nito ang lakas ni Toya, yumuko siya at humingi ng paumanhin. Pagkatapos nito ay bumalik ang lahat sa normal, at nakapagpahinga si Toya habang nakaunan sa hita ng kanyang kasintahan. Pagkagising niya kinaumagahan, nalaman niyang nakatingin ang mga babae habang siya ay natutulog. Bagamat nalilito ay tahimik lamang na pinanood ni Toya ang mga ginagawa nila, at makalipas ang ilang oras, tumulong si Toya at ang mga babae sa pag-aayos ng nasirang bayan. Kumuha sila ng ilang bahagi sa katawan ng dragon at ibinigay ito sa mga mamamayan, upang makatulong sa mabilis na pagbangon ng kanilang lugar. Namangha sina Lion at ang mga kabalyero mula sa Miss Mid sa kagustuhan ni Toya na tumulong sa Nayon, kahit wala naman siyang obligasyon na gawin ito. Sa kalaunan, bilang pasasalamat sa kanyang malaking ambag, ibinigay ng matandang pinuno ng Nayon kay Toya ang isang pangil ng dragon. Sa simula ay balak sanang tumanggi ni Toya, ngunit naalala niyang magagamit niya ito sa pagpapalakas ng kanyang armas. Tinanggap niya ang regalo at ipinagpatuloy ang paglalakbay kasama ang kanyang mga kasamahan patungo sa kaharian ng Miss Mid. Bago magdilim ay narating nila ang kabisera ng kaharian, at malugod silang tinanggap ng hari ng Miss Mid, at pinuri si Toya sa pagtalo sa ligaw na dragon at pagtulong sa isa sa kanyang mga nayon. Matapos silang lahat na magpakilala, nalaman ng hari na ang kaharian ng Belfast, ang kaharian ni Toya, ay nais makipag-alyansa sa kaharian ng Miss Mid. Tinanggap ng hari ang utos mula sa Belfast at iminungkahi ang isang tunggalian sa pagitan niya at ni Toya. Ayon sa hari, mas mainam niyang nakikilala ang lakas ng isang tao sa pamamagitan ng pakikipaglaban. Sa simula ng kanilang laban, ginamit ni Toya ang magic spell para madapa ang hari at agad itong bumagsak, at natapos agad ang unang laban. Ngunit hindi ito natanggap ng hari, kaya't humiling siya ng rematch at sa pangalawang laban ay seryoso na ang dalawa. Gumamit si Toya ng ilang mahika mula sa kanyang aklat, ngunit napakabilis ng hari at ginamit din ng hari ang kanyang magic spell upang madagdagan ang kanyang bilis at saka umatake. Nailagan ito ni Toya, at ginaya niya ang magic spell upang mapantayan ang bilis ng hari. Naging mabilis sila na tila naglaho na lang, at ang tanging nakikita ay mga kislap ng kanilang mga espada na nagsasalpukan, at sa huli ay nanalo si Toya sa kanilang laban. Sa pagsapit ng gabi, dinaluhan ni Toya at ng kanyang grupo ang isang kapistahan na inihanda para sa kanila. Agad na ginamit ni Toya ang kanyang smartphone, upang kuhanan ng litrato ang mga babaeng nakasuot ng magagarang kasuotan, at natuwa ang hari sa kakaibang kagamitan ni Toya at nagpakuha rin siya ng litrato. Pagkatapos ay napagod si Toya at lumabas ng bulwagan para magpahinga. Sa may pasilyo, nakakita siya ng naglalakad na teddy bear at sinundan ito sa isang madilim na silid. Doon niya nakita ang isang 600 taong gulang na matandang engkantadya na si Lin, na nakaupo sa isang upuan. Matapos siyang magpakilala, ipinakita ni Lin kay Toya ang kanyang mahika na ginamit niya para mapasunod ang teddy bear. Ang kanyang kapangyarihan ay kayang magbigay ng mga utos sa mga bagay na walang buhay, at mapasunod ang mga ito hanggang matapos ang gawain. Agad na naintindihan ni Toya ang magic spell at napabilib niya si Lin kaya inalok siyang maging alagad nito, ngunit tumakbo si Toya palayo. Habang nasa kanyang kama, naisip ni Toya na gamitin ang program spell sa paggawa ng bagong armas. Kinabukasan, dinala niya ang pangil ng dragon mula sa Elf Village at nagtungo siya sa gubat kasama sina Els at Lumina. Pagdating doon, gumamit siya ng magic spell para lumikha ng baril at mga bala mula sa pangil,
at ginamitan ito ng program spell upang kusang mag-reload ang baril. Sa unang tingin ay napansin ni Toya na hindi balanse ang baril, kaya't inayos ito ni Toya at pinahusay ang lakas nito. Humiling din sina Els at Lumina ng baril, kaya ipinakita ni Toya ang isang online shop at pinapili sila ng gusto nila. Pagkatapos ay binago pa ni Toya ang kanyang baril upang kaya nitong maging espada kung kinakailangan. Nang matapos ang kanilang malikhaing sesyon sa gubat, bumalik sina Toya at ang mga babae sa bayan. Nakakita sila ng isang restaurant at naghanda upang tikman ang Crispy King, ang tradisyonal na pagkain ng Miss Mid. Habang papasok sila ay napansin ni Toya ang dalawang tao na tila nagmamanman sa kanila, kaya't nakipag-ugnayan siya sa kanyang alagang hayop at agad na hinabol ang mga espiya. Nang makita siya ay mabilis na tumakbo ang dalawa, ngunit pinalakas ni Toya ang kanyang bilis at naabutan sila. Matapos niyang hulihin ang dalawa ay hindi sinasadyang nahawakan niya ang dibdib ng isa, at doon niya napagtanto na mga babae pala ang sumusunod sa kanila. Ipinaliwanag ng mga babae na inutusan sila ng kanilang hari na sundan si Toya palagi, at naiintindihan naman ito ni Toya kaya pinakawalan niya ang dalawa. Pagkatapos ay bumalik siya sa restaurant at kumain ng masarap na pagkain na tinatawag na Korea. Sa sumunod na araw, ginamit ni Toya ang kanyang gate spell upang mag-teleport sina Belfast at Alfred papunta sa palasyo ng Miss Mid. Sa huling eksena, nangako si Lynn na bibisita siya sa Belfast upang makita ang kanyang apprentice na si Charlotte. Ngayong tapos na ang mga gawain sa kaharian ng Miss Mid, ibinalik ni Toya ang kanyang sarili at ang mga kasama niyang babae sa kanyang mansyon sa Belfast. Masaya silang sinalubong ni Lime at ng iba pang taga-silbi, at binigyan ni Lumina ang kanyang mga kasambahay ng magagandang alaala mula sa kaharian ng Miss Mid. Matapos ang lahat, nakahiga si Toya sa kanyang kama at nakatulog kasama ang kanyang alaga. Nagising siya kinagabihan at nagpa siya na maligo, at habang papunta siya sa dressing room, naabutan niyang nakasuot ng panloob lang ang mga babae. Dahil doon ay napagalitan siya at tiniyak ng mga babae na hindi na niya mauulit ang ganoong pagkakamali. Pagkatapos ng sermon, lumabas si Toya upang ipagpatuloy ang pagsasanay ng kanyang mga spell, at dumating si Alfred upang bumisita at tinanong siya kung ano ang kanyang ginagawa. Sinabi ni Toya na sinusubukan niyang gumawa ng bisikleta, at dahil hindi pa nakakakita ng bisikleta si Alfred, natuwa ito at nagpasalamat sa tulong ni Toya sa nangyari sa kaharian ng Miss Mid. Sa ilang sandali ay naghihintay siya habang tinatapos ni Toya ang kanyang ginagawa, at sa loob ng 30 minuto, natapos na ni Toya ang kanyang unang bisikleta. Sinubukan itong sakyan ni Alfred, pero ilang beses siyang nahulog at narinig ng mga babae ang ingay sa labas at lumabas sila upang makita, at laking gulat nila nang makita na ang duke ng kaharian ay nakasakay sa isang bisikleta, kaya't sumali sila at nagsimulang matutong magbisikleta. Makalipas lang ang ilang oras ay naging paligsahan na ang pagbibisikleta, kaya't naging seryoso si Els at sinigurado niya na mas mabilis siyang magpatakbo kaysa sa kanyang kapatid. Sa kalaunan ay hinabol nila ang duke at nakipagkarera, habang tahimik lang na nanunood si Toya hanggang sa may hindi magandang nangyari. Matapos ang masayang karera, hiniling ni Alfred kay Toya na gumawa pa ng isang bisikleta, at agad na pumunta si Toya sa bayan upang bumili ng mga materyales. Sa kanyang paglalakad, nakakita siya ng isang babae na ninanakawan sa isang eskinita, kaya agad siyang tumulong at pinabagsak niya ang mga magnanakaw gamit ang kanyang baril. Nagpapasalamat ang babae at humiling ng pagkain, ngunit lumalabas na kinupitan niya ang mga magnanakaw at muntik na siyang mapahamak. Pinakain ni Toya si Renny sa isang malapit na parke, at nalaman niya na ulila ito at natutulog lang sa lansangan, kaya inalok siya ni Toya na magtrabaho sa kanyang mansyon kapalit ng sahod, at agad itong tinanggap ni Renny at sumama sa kanya pabalik ng mansyon. Pagdating doon, pinasuot siya ng kasuotan ng pangkasambahay at sinimulang sanayin ng iba pang katulong, ngunit naalala ni Toya na nakalimutan niyang bilhin ang mga materyales para sa bisikleta kaya bumalik siya sa bayan kasama ang mga babae. Habang namimili ay nakasalubong nila si Arma at sumama sa pamimili, ngunit nakita rin nila sina Lion at Alga na magkasamang naglalakad kaya sinundan nila ito at palihim na pinanood. Habang nakasilip sila mula sa isang eskinita, napansin nila kung gaano kinakabahan si Lion habang hawak ang kamay ni Alga. Tinanong siya ng mga babae kung bakit daw nahihiya ang mga lalaki sa kanila, ngunit ngumiti lang si Toya at piniling manahimik. Sinundan nila sina Lion at Alga papunta sa isang restaurant, at doon ginamit ni Toya ang kanyang mahiwagang kamera upang patuloy na panoorin ang dalawa. Mukhang natutuwa si Alga dahil namumula ang kanyang mukha sa kilig, at pagkatapos ng kanilang date ay lumabas si Alga mula sa restaurant.
Agad namang sumugod si Arma upang salubungin ang kanyang kapatid, ngunit sa halip ay nabangga niya ang hari ng Mismid. Sumama ang hari sa mga kabataan at palihim na pinagmamasdan sina Lion at Alga, ngunit kapansin-pansin ang pag-aatubili ni Lion na hawakan si Alga na siyang ikinagalit ng hari. Biglang may mga kriminal na umatake sa mga tindahan malapit sa kanila, kaya tumayo si Lion at hinarap ang mga ito, at dahil sa tapang na ipinakita ni Lion, natakot sina Toya at ang hari kaya't nagbihis sila upang hindi sila makilala. Ngunit natuklasan ni Lion ang kanilang tunay na pagkakakilanlan, at dahil pagod na si Toya sa patuloy na pagbabantay, pinilit na ni Toya si Lion na aminin ang tunay niyang nararamdaman para kay Alga. Sa kabutihang palad ay pareho ang nararamdaman ni Alga kaya pumayag siyang makipagrelasyon kay Lion. Matapos ang tagumpay na iyon, bumalik si Toya sa kanyang mansyon kung saan nadatnan niya si Nalin at ang alagad nitong si Charlotte. Tinanong ni Toya kung bakit sila nandoon, at sinabi ni Lin na nais niyang malaman ang tungkol sa pulang orb na sinira ni Toya ilang linggo na ang nakaraan. Ipinaliwanag niya na ang pulang orb ay pagmamayari ng mga magical beast na may malinaw na katawan, at nangako si Toya na magbabantay siya kung sakaling may makikita siya ulit. Pagkatapos ay ibinunyag niya ang masamang balita at mananatili siya sa Belfast ng ilang panahon. Kasabay nito, nakiusap siya kay Toya na samahan siya sa isang sinaunang templo sa Eshin, na ang lupang sinilangan ni Ye. Para malaman nila ang eksaktong lokasyon nito, sinabi ni Lin kay Toya na gumamit siya ng recall spell upang silipin ang mga alaala ni Ye tungkol sa Eshin. Ginamit ni Toya ang spell at nakita ang mga lansangan ng Eshin, at pagkatapos ng ritual, humiling si Lin na buksan ni Toya ang isang gate papunta roon. Binuksan ito ni Toya at agad silang naglakbay patungo sa lugar kasama ang mga babae, at pagdating nila sa Eshin ay pinangunahan ni Toya ang grupo patungong Edo, isang bayan kung saan isinilang si Ye. Habang naglalakad sila sa malungkot na lugar, ibinahagi ni Ye ang kultura ng kanilang lupain, at napansin ni Els at Lina na malaki ang pagkakaiba ng buhay sa Eshin kumpara sa Belfast. Sa ilang sandali, dinala ni Ye ang grupo sa bahay ng kanyang ama, at pagdating nila ay napansin niya ang pag-aalala sa mukha ng kanyang ina. Tinanong niya ito tungkol sa kanyang ama, ngunit ipinahayag ng kanyang ina na ilang araw na ang nakalipas nang umalis ang kanyang ama, kasama ang kanyang kapatid at iba pang kalalakihan upang labanan ang hukbo ng Takuya clan. Lubhang nag-alala si Ye at nagtanong tungkol sa lagay ng digmaan, ngunit sa kasamaang palad, nahihirapan ang mga mandirigma ng Edo dahil napakalakas ng Takuya clan. Dahil doon ay nag-alok ng tulong sina Toya at ang kanyang mga kasama upang ipagtanggol ang mga mandirigma ng Edo. Gamit ang gate spell, dinala ni Toya ang kanyang grupo sa isang bahagi ng gubat malapit sa Edo Fortress. Agad na nakiusap si Ye na puntahan ang kanyang kapatid, pero nakaramdam ng panganib si Toya kaya't dumiretso siya sa kanilang kuta. Pagdating niya roon, hinarangan siya ng kapatid ni Ye na si Jutaro at ilang sundalo, at tinanong si Toya kung sino siya at saan siya galing. Nagpakilala si Toya bilang kaibigan ni Ye, at agad niyang inilipat ang iba pa sa loob ng kuta gamit ang kanyang mahika. Nagpasalamat si Jutaro kay Toya at ibinalita na ligtas ang kanilang ama at kasalukuyang nagbabantay sa hari, kaya't agad na ginamit ni Toya ang light spell upang pagalingin ang lahat ng sugatang mandirigma ng Edo. Tinanong ni Toya si Jutaro tungkol sa kalaban sa labas ng kuta, at ipinahayag ni Jutaro na nahihirapan silang talunin ang Takuya army dahil mga zombie na ang mga ito. Pagkatapos ay napag-alaman nila na ang tanging paraan upang mapatay ang mga ito ay sirain ang mga Oni mask na suot nila sa kanilang mukha. Agad na gumamit si Toya ng light spell upang pabagsakin ang lahat ng Takuya zombies sa harap ng kanilang kuta, kaya't napasigaw sa tagumpay ang mga mandirigma ng Edo at malugod na nagpapasalamat kay Toya. Sa ilang sandali pa ay dumating ang pinuno ng Tokugawa na si Isha, upang personal na magpasalamat kina Toya at sa kanyang grupo sa pagtulong laban sa hukbo ng mga zombie. Matapos ang pasasalamat ay nagsimula silang pag-usapan ang mahahalagang bagay, at ibinunyag ni Isha na ang tunay na lider ng Takuya clan na si Shinon, ay matagal nang pumanaw. Ang umatake sa kanila ay isang hukbo ng mga zombie na pinamunuan ng isang salamangkero na gumagamit ng itim na mahika. Hindi pa kumpirmado ang kanilang balita, ngunit patuloy ang kanilang investigasyon, at biglang dumating si Tsubaki, isang mandirigma ni General Kusaka, isa sa 4 na general ng Takuya. May dala siyang lihim na sulat mula sa kanyang pinuno, na humihingi ng tulong upang iligtas ang 3 pang general na bihag sa loob ng teritoryo ng Takuya. Dahil doon, nagpasya si Toya na pumasok ng palihim bago umatake, at humiling siya sa isang diwata na si Lin, na gawing invisible ang kanilang grupo upang makalusot ng hindi napapansin.
Pagkatapos ay pumili si Toya ng mga sasama sa kanya at ginamit ang kanyang kakayahan na basahin ang isipan ni Tsubaki, para malaman ang eksaktong lokasyon ng kanilang pupuntahan. Sa pagsapit ng dilim, nagtungo si Toya sa labas ng teritoryo ng Takuya, at nang naging invisible siya, sinubukan niyang pumasok ngunit napigilan siya ng isang barrier. Sa kabila nito, nagpapatuloy sila sa kanilang plano at matagumpay na nakapasok sa dungeon kung saan nakakulong ang tatlong general. Matapos silang palayain, sinira ni Toya ang mga spell na nagpapalakas sa barrier ng Takuya. Pinuksa rin niya ang mga kawal na may suot na Oni mask at dinala ang grupo sa lokasyon ng salamangkero, na noon ay nag-aabang na sa kanila. Pagdating nila, ginamit ng salamangkero ang bangkay ng kanilang dating kasama na si Oyakata upang umatake sa kanila, ngunit agad itong pinatumba ni Toya at hinarap ang salamangkero. Pagkatapos ay ipinakita nito ang pulang orb sa kanyang mata at ipinagmalaki ang kapangyarihang taglay nito. Ginamit ni Toya ang apport spell upang kunin at sirain ang orb, at nang masira ang orb ay bumagsak at naging alikabok ang katawan ng salamangkero. Kinabukasan, sinabi ni Isha kay Toya na ang sinaunang templo ay matatagpuan sa ilalim ng dagat, at binanggit din niyang minsan na siyang nakarating sa isang isla malapit doon. Ginamit ni Toya ang recall upang alalahanin ang lokasyon mula sa isipan ni Isha, at saka ginamit ang gate spell upang ilipat ang kanyang sarili at ang mga babae sa pinakamalapit na dalampasigan. Pagdating nila sa beach, agad silang nag-enjoy sa malamig na tubig, ngunit dahil wala silang mga swimsuit ay hiniling ng mga babae kay Toya na bumalik sila sa Belfast para bumili. Agad na pumayag si Toya para makakita ng sariwang karne, at nang makabili na ay bumalik sila kasama ang hari, at ilang mga alagad para magpahinga. Mabilis na nagtayo si Toya ng mga tent upang makapagbihis ang mga babae. Nang nakasuot na ng swimsuit ang lahat, bumalik sila sa tabing dagat habang nakangiti nilang ipinakita kay Toya ang kanilang malulusog na mga pakwan para humingi ng opinyon. Matapos makita ni Toya ang naglalakihang mga perlas ay nagsimula na silang magsaya sa dagat, at di naglaon, sumali na rin sina Sushi at Arma para maglaro ng beach ball. Habang abala si Toya sa panunood sa mga palaka ng mga dalaga, hindi niya napansin na nasa likod na pala niya si Cecilia. Nang lumingon siya ay napatingin siya sa mga dibdib nito, bago niya pinayagan si Cecilia na sumama sa iba sa dagat. Bigla niyang narinig ang mga sigawan ng mga lalaki sa di kalayuan, kaya't sinundan niya ang ingay at napag-alaman niyang ang hari at ang kapatid nito ay may sarili ring karera. Pagkatapos doon ay bumalik si Toya upang magpahinga, ngunit nilapitan siya ni Lumina at niyaya siya nito na sumama sa dagat. Tumanggi si Toya at mas piniling maghanap ng sinaunang templo, at naintindihan naman ito ni Lumina at umalis na lang. Maya-maya ay dumating si Lin at muli siyang tinukso, at pagkatapos ng panunukso ay sinabi nito na kailangan nilang ipagpatuloy ang pagsisiyasat sa mga templo. Ngunit hindi marunong lumangoy si Lin, kaya't si Toya na lang ang lumusong sa dagat, subalit hindi siya isda na kayang huminga sa ilalim ng dagat at muntik na siyang malunod. Pagkatapos siyang matauhan, tinanong nila si Charlotte kung may alam itong mahika para makalanghap ng hangin sa ilalim ng tubig. Ngunit wala itong nalalaman, at bigla namang naalala ng kanyang alaga ang tungkol sa mga halimaw ng Dark Ruler, kaya agad silang nagcast ng spell para tawagin ang halimaw na ito. Pagdating ng halimaw, nakilala nila si Toya bilang amo ni Kohako kaya't hinamon nila siya sa isang laban upang masukat ang kanyang lakas. Kapag mananalo siya ay makikipagkasunduan sila sa kanya, at agad na ginamit ni Toya ang kanyang baril at isang espesyal na bala, kaya't paulit-ulit na nadadapa ang halimaw hanggang sa sumuko sila. Habang nagaganap ito ay naglalaro ng volleyball ang mga babae sa di kalayuan, at sa gitna ng laro ay natanggal ang bra ni Lina, kaya't agad niya itong isinuot bago pa ito mapansin ni Toya. Makaraan ang ilang oras, sumuko ang halimaw at tinanggap ang kahilingan ni Toya, at pinaliit nila ang kanilang sarili at binigyan siya ng spell para makaligtas sa ilalim ng tubig. Binalutan si Toya ng mahiwagang mahika at naglakad siya patungo sa dagat, at sa kanyang paglalakad, hinarangan siya ng 4 na babae at pinapili kung sino ang pinakapaborito niya. Nabigla si Toya at imbes na pumili ng isa, nalilito siya kung ano ang kanyang isasagot, nakakapanghinayang man ay tinanggap na lang ito ng mga dalaga at sumali sa misyon. Pagsapit ng gabi, nakarating si Toya sa ilalim ng dagat at nakapasok sa mga piitan na parang naglalakad lang sa lupa. Pagdating sa loob, naglabas siya ng isang magic circle na nag-activate ng teleportation spell patungo sa isang lumulutang na isla. Sa ilang sandali ay sinalubong siya ng isang robot na babae na nagpakilalang si Cheska, ngunit nagulat si Toya nang makita na wala itong saplot sa ibaba.
Ipinaliwanag ni Cheska na ganoon siya dinisenyo ng kanyang master, ngunit tinakpan niya ito nang hilingin ni Toya na tingnan niya kung maayos pa ba ang kanyang baterya. Tinanong ni Toya kung anong klaseng lugar ang kinaroroonan niya, at ipinaliwanag ni Cheska na ang lugar ay tinatawag na Garden of Eden, isang sinaunang pasilidad na itinayo ng isang propesor libu-libong taon na ang nakararaan. Siya ay isang robot na inatasang magbantay habang wala ang kanyang master, at pagkatapos ng paliwanag, naging malandi si Cheska at paulit-ulit na hinihikayat si Toya na hawakan siya sa kanyang kinakalawang na makina. Gaya ng inaasahan ay tumanggi si Toya na hawakan ang kakaibang nilalang, kaya't ipinakilala na lang niya ang kanyang sarili bilang Toya. Ikinwento naman ni Cheska na ang isla ay nilikha 5,000 taon na ang nakalilipas ng kanyang propesor na si Regina, isang makapangyarihang salamangkero na may kakayahang gumamit ng lahat ng elemento ng mahika. Itinalaga ng kanyang master si Cheska upang alagaan ang hardin hanggang sa dumating ang isang bisita na siyang magmamay-ari nito. Dahil si Toya lamang ang unang bisita sa loob ng 5,000 taon, si Toya na ngayon ang nararapat na tagapagmana ng isla. Ayon sa kanya, kung sa simula pa lang ay ipinakita na ni Toya ang kanyang pagnanasa sa kanyang makina, agad niya itong itataboy. Ngunit dahil pinigilan ni Toya ang init sa kanyang katawan, naging karapat-dapat siya bilang bagong may-ari ng hardin. Sa kabilang banda, sina Cecilia at ang iba pang babae ay naglalaro sa tabing dagat, naghahanap ng mga alimasag at maliliit na nilalang sa buhangin. Sa nakalipas na ilang segundo, nababahala sila at nag-alala kung ayos lang si Toya, ngunit sakto namang dumating si Toya gamit ang kanyang gate spell at dinala silang lahat sa lumulutang na isla. Pagdating doon, agad na ipinahayag ni Cheska sa mga babae na ang bagong may-ari ng isla ay ang kanyang mahal na amo at asawa na si Toya. Nagulat ang 4 na babae, at sabay-sabay na humingi ng paliwanag mula kay Toya, ngunit lalo pang lumala ang sitwasyon nang sabihin ni Cheska na ipinakita niya ang kanyang alimango kay Toya. Pumagitna si Lin upang ipakita ang kanyang hiyas kay Toya, sinabing baka hindi pa niya alam ang tunay na nararamdaman ng mga babae para sa kanya kaya hindi ito komplikado. Sa kalaunan, ginalugad ng mga babae ang hardin, ngunit pinatigil sila ni Lumina at ipinaalala ang isang usapan noong nasa mansyon pa sila. Alam ni Lumina na mahal ng 3 babae si Toya, at iminungkahi niya na sabay silang magtapat ng damdamin kay Toya at sabay-sabay din nila itong pakasalan. Namula sa hiya ang mga babae ngunit sumang-ayon sila dahil sa tingin nila ay ngayong araw na raw ang tamang panahon upang magtapat silang 4. Habang naglalakad pa rin ang 3, iniisip na nila ang kasal nilang 4 kay Toya, at sa kabilang banda ay masayang magkasama sa hardin sina Toya at Lin. Kasabay nito, ikinwento ni Cheska kina Toya at Lin ang tungkol sa iba pang lumulutang na isla na nilikha ng kanyang master, at natuwa si Lin at nais niyang tuklasin ang lihim ng propesor sa lumulutang na aklatan. Hindi nagtagal, dumating ang iba pang mga babae at nakinig sa kwento ni Cheska, habang nagtanong si Lin kung maari bang makipag-ugnayan si Cheska sa iba pa niyang mga kapatid. Sa kasamaang palad, naputol na raw ang koneksyon niya sa iba pang isla, at ang tanging paraan para matagpuan ang iba pang hardin ay ang hanapin ang mga teleportation circle. Nagdesisyon si Cheska na iwan ang hardin at samahan si Toya, ngunit nag-aalala si Toya na mawawala si Cheska sa isla, pero siniguro ni Cheska na magiging maayos ang lahat kapag natapos na ni Toya ang proseso. Nang tanungin ni Toya kung paano ito gagawin, agad siyang hinalikan ni Cheska sa harap ng lahat, at matapos ang halik na iyon ay kinuha niya ang laway ni Toya bilang sample ng kanyang genetic information. Dahil sa nakita, naglakas loob si Lina na magtapat ng damdamin at hinalikan din niya si Toya, at ang natitirang magtatapat ay sina Els at Ye upang maging malaya sila sa kanilang nararamdaman. Matapos tuklasin ang buong hardin, sabay-sabay nang bumalik ang lahat pauwi sa mansyon. Si Cheska ay sumama sa mga kasambahay, nagbihis tulad nila, at sinimulan ang pagsasanay bilang isang maid kasama si Lime. Si Toya ay nagpunta sa kanyang silid upang pag-isipan ang nangyari sa pagitan nila ni Lina, ngunit bago siya makatulog, dumalaw si Lumina upang makipag-usap. Sa hindi inaasahan ay bigla siyang nagalit. Ipinahayag na nagseselos siya dahil hinalikan nito si Cheska at Lina nang walang pag-alinlangan, samantalang siya ay hindi pa nakatikim sa kamandag ni Toya. Laking gulat ni Toya na hindi siya apektado sa pag-amin ni Lina, at ibinunyag ni Lumina na siya mismo ang nagudyok sa kanila na ipagtapat ang kanilang nararamdaman. Ang tanging ikinagalit niya ay ang hindi pa siya nahahalikan ni Toya, kaya't para makabawi, hinila ni Toya si Lumina at hinalikan siya ng marahan sa labi. Matapos makipaglandian, tinanong ni Lumina kung ano ang tingin ni Toya kay Lina. Sinabi ni Toya na maaaring hindi pa ito ang tunay na pag-ibig,
pero gusto niya ang gigil ng dalaga at nasasarapan siya kay Lina. Bigla na lamang lumitaw si Lina sa silid, pala'y naging invisible siya at nanunood sa kanila sa buong oras. Nilapitan siya ni Toya at diretsahang inamin ang nararamdaman niya, kaya nagpasalamat si Lina sa katapatan ni Toya at niyakap siya. Lumapit din si Lumina at niyakap ang magiging asawa nila, at bago sila umalis ay hiniling ng dalawa na painitin ang malamig nilang gabi kasama si Toya, ngunit hinalikan lang ni Toya ang kanilang mga ulo bago sila matulog. Kinabukasan, ginising siya ni Els at dinala sa bakuran kung saan hinarap niya sina Els at Ye, at tinanong ni Toya kung ano ang pakay nila. Inanyayahan siya ng dalawa na makipaglaban, at kung sila ang mananalo ay kailangang sundin ni Toya ang kahilingan ng dalawa, ngunit kung si Toya ang mananalo ay hindi na nila muling babanggitin ang nararamdaman nila. Sa simula ay mukhang mananalo si Toya kahit bawal siyang gumamit ng mahika sa laban, pero napaligiran siya ng dalawa at nawalan siya ng malay. Pagkagising niya, inamin nina Els at Ye ang kanilang damdamin sa kanya, at dumating din sina Lumina at Lina na hinihiling na magdesisyon si Toya, ngunit humingi siya ng oras upang makapag-isip kaya't bumalik siya sa lumulutang na hardin. Doon siya kinausap ni Cheska at sinabi na may mensahe ang propesor para sa kanya. Kinuha ni Cheska ang isang USB cord mula sa kanyang braso, at isinaksak ito ni Toya sa kanyang telepono at lumabas ang imahe ng propesor. Ipinaliwanag ng propesor ang kakayahan niyang makita ang libo-libong taon sa hinaharap, at sa isa sa mga pangitain niya, nakita niya ang mga dragon na gustong lipulin ang sangkatauhan, pero bigla na lang silang nawala. Sa kabila nito ay tinanong ni Toya kung may alam siya tungkol sa magiging kinabukasan niya kasama ang 4 na babae, ngunit tumanggi ang propesor na sabihin, at hinayaan na lang si Toya na mag-isip kung ano ang maaaring mangyari. Matapos ang lahat ng iyon, nag-teleport si Toya papunta sa langit upang kausapin ang tagapaglikha, at masayang sinalubong ng Diyos si Toya, at humingi si Toya ng payo tungkol sa problema niya sa mga babae. Pagkatapos ay ipinatawag ng tagapaglikha ang Reyna ng Pag-ibig upang magbigay ng payo. Ayon sa Reyna, dapat siyang maging makasarili at maglaan ng oras para maging ganap na lalaki na karapat-dapat mahalin ng lahat. Pagbalik ni Toya sa mansyon, sinabi niya sa mga babae na maghintay sila habang pinapatatag niya ang kanyang sarili bilang isang tunay na lalaki bago magpakasal. Bilang pagtatapos ng usapan ay hiniling ni Toya na halikan ang lahat ng babae, at si Els ang nauna, pero bago pa siya matapos ay sinuntok nito ang kanyang tiyan. At dito na muna nagtatapos ang ating anime recap. Kung nag-enjoy ka ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated. Maraming salamat at kita-kits sa susunod na anime adventure.